Kuya Daniel, may tanong ako sa'yo. Paano kung hindi na magamot yung si Kuya Mar mo? Tapos, comes to worst, hindi na makagalaw yung mga kamay. Hanggang kailan mo siya dadamayan, sasamahan si Kuya Mar? Hanggang nabubuhay po ako. Hmm. Grabe, Kuya Mar. Isipin mo, hindi siya parang magkakaroon ka ng alagain. Parang lumpo na siya. Sasamahan mo siya. Ikaw yung mag-aalaga, magpapalit ng damit, magpapaligo, maghugas ng puwet. Yan yun eh. Gagawin ko po. Kakayanin pa. Kakayanin mo. Para matulungan ko din po siya. Ba't mo gagawin yun? Siya nga po, kinaya niya po akong tulungan kahit ganyan siya. Hmm. Ako po kaya na wala naman pong sakit. Hmm. Gagawin ko rin po na tulungan ko rin po siya. Hindi mo iiwan. Hindi po. Bait ta. Kuya Mar. Saan? Ito na. Okay. Ayun, kategram. Dito na po kami. Kakarating lang namin sa bahay po nila Kuya Mark. Pahinga ka muna. Grabe, Kuya Bert. Ang lupit mo talaga. Idol, idol, idol. Binuhat mo ang ganda, no? Kuya Bobby, kaya mo yan? Hindi ko kaya yan. Kaya, Ha? kaya ko rin yan. Oh. Kuya Bobby natin. Sekretary ang datingin. Bossing ang datingin talaga. Oh. Isang sekretary. Isang... hindi. Parang pang sports naman yung datingan mo kasi. Parang ang kaka-jogging nga lang. Yun, okay, thank you. Kilala mo ako, nagtatanggal talaga ako ng tsinelas pagka sa loob ng bahay. Kasi sige, okay lang. Bali ito, Kuya Mar, sa inyo na to. Yung pong bahay. Okay. So, tuloy na kami. Okay din pala. Okay. Mauna ka na. So, pasok kayo, tulog na dito. Dito na. Kuya Bert, dito. Pasok tayo. Nakakayakil ako kuya. Doon kayo po. Parang kagaling naman. Tuwang-tuwa ako kay Kuya natin. Kuya Bobby Katekra mo. Tignan niyo. Hindi ka ba napagod? Lakas niya, Kuya Mar. Hindi naman tawangan din. Binigla mo ako doon, Kuya Robert, di ako makamove on sa pagbuhat mo kay Kuya Mar. Kuya, upo ka na. Upo ka na sa bahay namin. Daniel, tara. Bali to napundar ng Ng, papa mo. saka po ng stepsister ko. Bali, sino-sino kayo dito, Kuya? Tatay ko po, saka stepmother ko po. Saka yung isa ko pong pamangkin, anak ng stepsister ko. Saka po si Daniel. 5 po kami dito. Siguro isabay na natin si yung adopted mo. Si Kuya Daniel. Ilan taon ka na, Kuya? 19. Baka pwede mo tabihan si... Anong tawag mo kay Kuya Mar? Kuya. Dapat papa na ang tawag mo sa kanya. Or tatay. Ilang upuan? Nagpabanding naman kaya.
Doon ka kuya. Tabihan mo si papa mo. Nagsimula po yung situation ko na ganito nung 15 years old ako. Bale, hindi ko po alam na mayroon na pong fracture yung spine ko. Dahil nasa province po ako noon. Mabibigat po doon yung trabaho eh. Tapos hanggang sa nakaramdam po ako ng pangangalay ng sobra sa likod ko. So, yun po, pinapahilot ko lang, pero hindi po siya nawawala. And then, pagdating ko po ng 2012 dito sa Bulacan, nagpa-check up po ako sa orthopedic. Ayun po, doon ko po nalaman na na yung spine ko is kulang na siya dahil yung pagka-fracture niya, nadurog na yung dalawang buto. Nakita po sa MRI na wala na yung dalawang buto, kulang na siya. Kaya nabali na po yung spine. Yun po yung naging dahilan kung bakit hindi po ako nakapaglakad. Pero yung findings po sa akin ng doktor is Pat's disease. Pero hindi po nila masigurado dahil hiningan pa po nila ako ng biopsy. Pero kailangan pong mauna po muna yung operation para maayos po yung spine ko, malagyan po siya ng bakal. Pero dahil po sa sobrang laki po ng payment sa dalawang bakal, umabot po siya ng 520,000. O hindi ko po alam kung saan po ako kukuha ng ganun kalaking pera. Lumapit na po ako sa DSWD, Malacanang, sa mga congressman, senador. Pero kadalasan po zero. Yung iba naman po, mayroon naman po. Yung pong nalikom ko po dun sa guarantee letters, 53,000. So, malaki pa po yung kulang po dun. Yung pong guarantee letter po, last year ko pa po nakuha. Hindi ko nga po alam kung kailan po ako makakabalik ng ospital dahil kailangan may bakal na po ako na madadala po doon. Pero dahil nga po sa kakulangan din po ng financial, hindi po ako makabalik doon. Kaya andito po ako ngayon kay Tatay Ram para manawagan po sa inyo po, sa inyo pong mga kababayan po natin, na sana po matulungan niyo po ako para masuportahan ko din po yung pag-aaral po ng adopted ko. Kasi nahinto po siya sa pag-aaral kasi wala na po akong maibigay po na suporta po sa kanya. Dapat po sa second SIM po na nitong year is nakapag-exam na po siya. Dahil po wala pong pambayad po dun sa first SIM na natapos, hindi na po siya pinag-enroll ng admin niya. Kung makarecover po ako, mas matutulungan ko po siya sa kanyang pag-aaral. Kanina nga ka-Telegram na tanong ko siya na about nga sa adopted niya. Kasi ako nga sobra akong napaproud sa mga taong nag-a-adopt. Kaya sabi ko, sige, yung kahilingan mo, tutuparin natin yun ngang nga siya ka-Telegram. Gusto nga po niyang manawagan sa mga kababayan natin, sa inyo ka-Telegram. Sobra akong napaproud, hindi lang pala isa yung adopted niya, sabi ko, na-adopt niya. Bali total of 5 yung... 4 po. Tapos yung isa po, bali tinulungan ko lang po siya mag-aral. Tapos isa na nga po yun doon, ka-Telegram, si Kuya Daniel. Kuya Daniel, kumusta? Kumusta Kumusta yung, ang tawag mo pala, kuya lang? Kumusta bilang kuya o tumayong bilang magulang mo, papa mo, si Kuya Mar? Proud din po ako kasi kahit ganyan siya nagagawa rin niya po na. Nung napunta ka kay Kuya Mar mo, Kuya Daniel, naalala mo pa ba yan? Opo. 9 ka daw nung napunta sa kanya. Opo. Kumusta yung buhay mo nun? Hindi po okay. Kasi po nangangalakal din po ako nun. Tapos kung saan din po ako nakikitira.
Okay. Ano yung mga naalala mo? Pwedeng ikwento mo sa amin, kuya. Nung bata pa po ako nun, kasama ko pa po yung mga magulang ko. Tas, yung mama ko po namatay. Sa panganganak po. Tas, Sa'yo? hindi po. Sa bunso ko pong kapatid. Oo. Tas napunta po ako kay Papa. Bali, hindi po yung mama ko po. Tas yung papa ko po ngayon. Hindi po sila mag-asawa nun. Iba po asawa ng mama ko po nun. Tas nung namatay po yung mama ko, napunta po ako kay Papa. Tas, yung papa ko po may bisyo din. Sa the drugs po, ganun. Tas, nakakulong po siya sa Balagtas. Napunta naman po sa parang kaibigan ng papa ko po. Yung Tintin po pangalan. Tas, nampun po ako dun. Tas, napunta naman po ako dyan sa town. Tas, dun na po ako nagsimula mga lakal. Napunta rin po ako sa kapag-anak po nila dyan. Tas, dun ko po siya nakilala. Nung nalaman naman po niya na nangangalakal ako, ni-invite din po niya pala ako sa simbahan. Doon po kami nagkakilala talaga. Tapos doon niya po ako kinuha. Bali, kumusta yung papa mo ngayon, kuya? Okay naman na po siya ngayon. Nakulong po siya. Tapos nung lumaya na po siya, nagbago naman na po siya. Ano siya? Nadalaw sa'yo? Nadadalaw mo siya? Nadadalaw ko naman po. Buti, hindi ka, anak, magsama na lang tayo. Nasabi niya na rin po yun. Nakaraan po, dun din po ako tumira nun. Tapos bumalik po ulit ako dito. Bakit? Parang mas gusto ko po dito. Dito na po kasi ako lumaki. Bali, ilang taon, Kuya Matt? 10 years po. 10 years po siya nandito. Alam mo, bihirang tao yung mga ganyan, yung mag-a-adapt, paalagaan ka, pag-aaralin ka, bibihisan ka, ituturing ka ng parang anak yung turing sa'yo, pamilya, gano'n. Yung mensahe ko po para sa kanya, pagpatuloy lang niya po yung pangarap niya po na gumaling siya. Andito lang din naman po ako para maalalayan din po siya. Nagpapasalamat din po ako sa kanya dahil kundi po dahil sa kanya wala po ako dito ngayon. Hindi ko rin po alam kung buhay pa po ako. Ba't nasabi mo yun? Yung kung buhay ka ba o ano? Nakagat po ako ng aso nun. Oo nga. Kuya, napaka-bless mo. Buti na agapan. Kwento nga ni Kuya Matt. Pero kung medyo na-late pa yon, baka nga, Kuya. Na nagsishare na po siya nung 8 ng gabi. 7 po siya ng umaga, 7 ng gabi po siya napunta dito, May 2017. Pagdating po ng May 8 ng gabi, bigla pong nilagnat siya, tas nanginginig po siya, nag-share po. Hindi ko po makakontrol kasi naninigas po siya Tapos nung nahimasmasa naman po, kinakausap naman po niya yung, hindi ko lang kung ano po yung kinakausap niya, nakita ko lang po yung pusa. Sobrang taas po ng lagnat niya. Tapos kaya nga po kinabukasan din mo nun. Tapos nung pina-check up mo siya, anong mga ginawa sa kanya, Kuya? Tinurukan lang po siya ng 2 anti-tita na tagkabila agad. Tapos pinadala din po agad So siya sa... nakita positive ka agad na rabies na? Kasi ganun po yung ng aso daw po Grabe, Kuya, ang galing mo. Pinadala din po siya sa kasi hindi daw po pwedeng anti-tita na lang po Buhat nung napunta sa sayo, Kuya, sabi mo kanina, kwento mo, may tindahan ka. Apo. Tapos sabi mo, nagtuloy-tuloy yan, gumanda. Nawala lang po yun nung medyo malaki na po yung gastos kasi nag-asikaso na nga po ako ng Ilang taon po ako nag-aasikaso sa MRI. Una po kasi, check up.
Pangalawa, MRI. Mm. Yung MRI po malaki din po kasi hindi ko din po kaya yun eh. Mm. Mabuti na lang po yung sa LDS charity po namin. Mm. Sinagot po yung 18,000. Mm. Kaya po ako nakapag-MRI noong 2023. Oh. Doon ko po nalaman na bali na pala yung spine ko. Mayroon po ako nung picture. Tapos, pagdating po namin ng orthopedic, yun na nga po, sinabi nila na kailangang operahin. Mm. Wala na kaming dapat i-check up sa kailangan na nating operahin yan. Kasi kapag tumagal pa yan, sabi ng doktor ko is baka yung taas naman po yung magkaroon ng yung kamay ko saka yung ulo ko naman di magalaw. Pero dahil nga po nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ilang taon na to malakas pa rin ako. Mm. Kasi lagi ko pong sinasabi sa Diyos na huwag ka naman hayaan na mangyari yung sinasabi ng doktor kasi hindi po ganun kadaling maghanap ng ng pambayad sa bakal. Mm. Kasi 520 po. Hindi ko po alam kung saan kukuha nun. Blessed naman po kasi hanggang ngayon po nakakagalaw po ako ng normal. Mm. Inisip ko lang po kasi normal yung Ang pagkakaiba lang po, may limit po talaga pagdating sa paglabas. Oh. Pero pag sa galaw ko po, para sa akin, normal po yung mga galawan ko. Nakita niyo naman Katekram, yung upper body lang po talaga niya yung Pero wala nang command sa paa. Kahit galawin mo tong, pakita ko lang Katekram. Yung igaganon mo, hindi mo makumand yung isip mo na igaganon mo. Nagaganon ko po siya konti. Ah. Tapos meron pa rin po siyang pakiramdam. May pakiramdam siya. Kumbaga po, Masakit. Ito. ramdam ko po. Kumbaga po sa piso, kulang lang po siya ng 25 centavos para mabuo po yung Ibig mo sabihin, 75% ang... Yung command na maglakad ka, hindi mo magawa. Hindi po. Pero yung mga buto mo, matigas. Kumbaga, hindi siya ganun ka-fragile, kalambot. Hindi na po. Kasi po, meron po siyang pagka tumatayo po ako, para po siyang matigas. Nakokontrol ko po siya. Pero kapag po matagal na, nanghihina po ako, napapagod po ako. Oo. Di ba may naramdaman ka sa likod mo? Hindi po. Gaano katagal yun bago na hindi ka na talaga makalakad? Bali yung umpisa po nun namanhid po yung kanan po. Kanan. Namanhid po yung kanan ko nito. Hindi ko po siya makontrol na iiwan ko po yung stepen ko. Kaya ang ginagawa ko po noon, nung pumapasok ako ng first year high school, nilalagyan ko po siya ng yung double-sided para hindi po siya matanggal. Kasi diipit lang po yung stepen ko Hindi po ako nagsasapatos. Oo. Dinalagyan ko po sa ilalim para kada hakbang ko po hindi po siya matatanggal. Kasi po nung time na sumakay po ako sa bike, hindi ko po alam na wala na yung stepen ko, nalaglag na po siya. Doon po nag-umpisa na naramdaman ko na parang hindi na naman ako makakalakad nito kasi nawawala na po yung pakiramdam. Oo. Tapos hanggat kaya ko pong mag-aral, nag-aral po ako. Ang ginagawa ko po nung huli na, kumukuha po ako ng kahoy. Para mayroon po akong, parang pinakanggabay ko po habang naglalakad. Kasi pag nawala po yung kahoy na yun, hindi po ako parang umiikot yung paligid ko. Kaya ang ginagawa ko po, pag papasok po ako sa school, lagi ako may dalang kahoy na pahawakan ko. Hanggang sa dumating po sa point na nandun po ako sa school, nakaramdam po ako ng sobrang hina ako. Kaya nung time po ng recess, nagpaalam po ako dun sa advisor na say ko uwi ako, masama yung pakiramdam ko po. Buti po umabot pa po ako sa bahay kasi hinang-hina po ako. Hindi ko po magalaw na yung dalawang paa. Pagdating ko, kinabukasan po, hindi ko na talaga magalaw. Kasi kung dun po ako inabutan sa school, baka bubuhatin po ako ng mga klase ko. Parang bigla po lang siya. Ito pong una, unti-unti lang siya nanghina. Pero itong kabila,
parang bigla lang siyang pong na nadamay po dun sa panghihina. Wala ka bang nabuhat na mabigat kaya nung panahon na yun? Ang mga binubuhat po namin kasi dun palay. Kaya po nagkaroon po siya ng fracture dito. Lang. Dito po nag-umpisa kaya naapektuhan po yun. Nagkakarga ka ng mga palay. Gano'n ba? Mga yung pong isang sakong tatlong balde po yun. Binubuhat po namin. Ano bang trabaho mo dati? Wala, nag-aaral po ako pagka tumutulong lang po ako sa bukid, sa lolo ko. Bubuhat ka lang? Okay. Kuya Daniel, may tanong ako sa'yo. Paano kung hindi na magamot yung si Kuya Mar mo? Tapos, comes to worst, hindi na makagalaw yung mga kamay. Hanggang kailan mo siya dadamayan, sasamahan si Kuya Mar? Hanggang nabubuhay po ako. Kape, Kuya Mar. Isipin mo, hindi siya parang magkakaroon ka ng alagain. Parang lumpo na siya. Sasamahan mo siya. Ikaw yung mag-aalaga, magpapalit ng damit, magpapaligo, maghugas ng puwet. Yan yun. Gagawin ko po. Kakayanin po. Kakayanin mo. Para matulungan ko din po siya. Ba't mo gagawin yun? Siya nga po, kinaya niya po ang tulungan kahit ganyan siya. Ako po kaya na wala naman pong sakit. Gagawin ko rin po na tulungan ko rin po siya. Hindi mo iiwan. Hindi po. Bakit ka? Kuya Mar. Akala ko nga po hindi na po siya babalik dito eh. Pero after po ng Bakit? 3 months, 3 months ba? Bumalik po siya. Kasi umuwi na po kasi siya doon. Nag-stay po siya doon sa papa niya. Paano ba? Okay lang po kasi papa niya po yun. Nung naisipan mo, uwi ka muna kay papa mo. Opo. Tapos, paano ba yun? Kinausap ka ng papa mo o sariling desisyon? Sariling desisyon lang po niya kasi yung time po na yun kasi hindi naman po okay dito sa bahay. Parang nagkaroon po ng misunderstanding din, hindi pagkaintindihan. Parang nagdesisyon po siya na sabi niya, kuya, dun muna ako. Pinayagan ko po siya kasi hindi naman siya ibang tao sa kanya yun. Ako lang, nalungkot lang. Pero masaya ako kasi nakasama niya yung papa niya. Pero lagi ko rin pong pinagdadasal na sana dumating din yung panahon na makasama ko ulit siya. Kahit hindi lagi, pero yung pong ibinigay ng Diyos is stay talaga. Gano'ng kasakit nung nalaman mo na uwi na siya sa kanila? Hindi ko po siya, ngayon lang po niya maririnig to. Nung umalis po siya, masaya po talaga ako. Nakangiti pa ako. Pero nung umalis na po siya, malayo na siya. Doon na po ako umiyak. Hindi ko po pinakita sa kanya. Hanggang siguro mga 1 week po yun na parang iba yung situation dito sa bahay pag wala. Kasi nasanay ka na, no? Nanandyan po siya, tatawagin ko lang siya sa taas. O kaya sa kabila po. Yung pong start ng 1 week na yun, parang ang hirap mag-adjust. Pero kinaya ko po kasi lagi ko pong sinasabi sa sarili ko at hinihingi sa Diyos yung tulong na maintindihan yung bawat sitwasyon. So yun naman po. Yung hiniling ko po sa kanya na makasama ko siya minsan, kahit isang beses lang sa isang linggo, dito siya. Pero iba po yung binigay ng Diyos eh. Bumalik po talaga siya eh. Kaya ano kasakit sa'yo na nahinto ka sa pag-aaral? Ano yung dahilan pala? Ikaw na lang magkwento. Dahilan din po nun, hindi po kinaya sa tuition po. Pero nung time na nag-exam pa po ako bago po magbayad sa second semester po. Tapos, pagtapos po namin mag-exam, bayaran na po. Pinapunta po kami sa office. Wala po ang dalang pera nun. Hindi ko po alam na magbabayad din po pala ng second semester. May bayad din po pala yung second semester. Tapos, di po mapakali nun.
Hindi ko po alam kung saan po ako kukuha ng pambayad. Mm. Sinabi ko po kung pwede kahit 500 po muna. Mm. Eh, bawal na daw po. Hindi daw po pwede kasi may mga kulang din po ako na hindi nabayaran. Mm. Tapos sabi nga ni Kuya Mar kanina dahil Naiyak po ako. Kasi inisip ko po kasi kung ako yung nasa sitwasyon niya tapos pinatawag po sa office tapos wala pong pera. mm. Siyempre po yung pong makakasama mo doon may pera pambayad. Mm. Gusto po kasi niyang mag-aral. Kaya lang sabi ko wala naman akong mabibigay sa iyo. Mm. Gano'ng kahalaga sa iyo yung pag-aaral niyo? Kasi po yung kapag po nakapagtapos ka ng pag-aral, yun po kasi yung magiging pundasyon mo eh. Mm. Yun po yung matatag na pundasyon sa buhay ng tao. Kahit saan ka magpunta. Mm. Yun po lagi yung sinasabi ko dun sa isa ko po nga. Skymel po. Yun po mga mga napag-aral ko po. Mm. Hindi po lamang yung magiging pundasyon ng tao, magiging matibay na pundasyon para magkaroon ng magandang trabaho. Mm. Kasi nga yung ang ibang mga nakapagtapos nahirapan pang mag-apply. Yun pa kayang hindi nakapagtapos. Mm. Yun po kasing diploma ang magpapagaan ng trabaho sa tao. Mm. Hindi po sa mainit, hindi po sa mabibigat. Yun nga po lang, pagka may diploma ka sa mga department store, sa office, yung mga ganun po yung mga applyan mo. Balik kailan yun, Kuya Daniel, nahinto siya? Nahinto ka? Kalimutan ko na po kung anong date eh. Pero nahinto po ako ng second semester po. Ha? Last- Matagal na pala, Kuya. Last year, diba? Hmm. 2025. Last year lang pala. Okay. Okay. Gano'n ba kahalaga sa iyo yung pag-aaral, Kuya Daniel? So, para sa akin, sobrang halaga po sa akin ng pag-aaral. Mm. Gusto ko rin po makapagtapos para matupad ko po yung mga pangarap ko. Mm. Lalo na po matulungan ko po yung papa ko. Sila po, yung mga tumulong po sa akin, lalo na po siya. Mm. Gusto ko po mapalitan po yun. Ano ba yung gusto mong matapos? Maging pulis po. Bali second year na, no? Grade 12. 11 po. So hindi pa natapos ng grade 11? Yun po yung hindi ko po natapos. Ano yung mga plano ngayon, Kuya Mar, sa pag-aaral niya? Anong napag-uusapan niya? Ang sinabi ko po kasi sa kanya, kung mag-aaral ka ulit, siguro kung gusto mo sa ALS, kasi mayroon po sa ALS na na senior high school. 1 year, yung pong 2 years na yun, 1 year lang po kukunin. Kasi pag po dito sa ASPAC, ano po yun? Di ba po ba sa isang taon, may first semester saka second semester. Tapos ganun din po sa grade 12. Pag po kasi sa ALS, yung pong grade 11 saka grade 12, isang taon lang po yun. To-graduate na po. Matutuwa yung papa mo pagka narinig yung gusto mo siyang matulungan. Kumusta ba yung kalagayan ng papa mo ngayon? Mahirap din po. Namamasada lang po siya. Buti meron siyang motor. Opo. Nakuha niya po, naipon niya po sa extra sa contraction po ganun. Tapos nag-iipon po siya. Okay. Aral ng buhay, Kuya Mar, para sa'yo. Ano yung aral na pwede mong ma-share sa mga makakapanood ng kwento ng buhay mo? Gusto ko lang po ma-share po sa lahat po ng mga makakapanood po ng kwento ng buhay ko is bigyan po natin ng halaga yung gospel ng Diyos. Kasi yun po yung number 1 na makakapagpatatag po sa atin sa buhay ng tao. Kahit na ano pong mangyari, kahit na ano pong problema, is makakayanan po natin kasi alam po natin na kahit hindi natin nakikita ang Diyos, mararamdaman po natin siya sa bawat pagdadasal po natin. Kagaya ko po, sobrang tagal ko na po na nasa ganitong sitwasyon. Pero
may mga time na po ako na gustong sumuko. Pero lagi pong nagsisik in sa isip ko yung mga pangako ng Diyos na kapag nagtiwala ka sa Kanya, is ibibigay niya. Dahil siya po nagbibigay po ng perfect time. Pero hindi naman po ibig sabihin na siya yung nagbibigay ng perfect time, maghihintay ka na lang. Kailangan mo ding kumilos. Tama. Parang dun sa pananampalataya. Kapag yung pananampalataya mo is walang gawa, is patay po siya. Kaya dapat po, ang buhay po natin nakasentro po palagi sa Diyos. Para hindi po tayo magkaroon ng mga... Kasi tao lang po tayo, pwede po tayo matukso. Lalo na po sa panahon po natin ngayon, sobrang hirap ng buhay. So, sana po may natutunan po kayo sa kwento ng buhay ko. Sa kwento po ng buhay namin. Kay Kuya Daniel, ano yung gusto mo sabihin sa mga kabataan ngayon? Na yung iba nga dyan, nagpakalayo po yung mga magulang, di ba? Para masustentuhan yung pag-aaral nila. Pero hindi alam ng mga magulang na yung pinag-aaral nila, hindi na lang nila sa magagandang school. Pagkagabi, gumagala, boyfriend, girlfriend. Hindi binibigyan ba ng halaga yung sakripisyo, yung pagod ng mga magulang? Masasabi ko po sa mga kabataan, hanggat kasama po nila yung magulang nila, sulitin po nila yung mga ginagawa ng magulang nila. Yung pag-aaral sa kanila. Para sa akin, kung buhay pa yung magulang ko tapos pinag-aaral ako, so sulitin ko na yan. Para matupad ko rin po yung mga pangarap ko. Na matulungan ko rin yung magulang ko. Kaya hanggat nag-aaral sila, sana po pagpatuloy niyo lang hanggat sa matupad niyo yung pangarap niyo. Hindi lang naman pangarap niyo eh. Pangarap din ng magulang natin yan. Na makapagtapos tayo. Pero kumusta siya ngayon, Kuya? Si Sino Kuya po? Daniel. Okay naman po. Yun nga po. Sinabi niya po sa akin na pinoproblema niya po. Hindi lang po yung pag-aaral niya. Kasi po, yung thyroid po niya. Kasi po, napanood niya po sa kay Doc Alvin, yung sa thyroid. Is nagiging komplikasyon po siya sa iba't ibang part ng organ ng tao. So doon po siya natakot. Sabi ko kasi, nung may tindahan pa po ako, meron pa po akong kinikita. Ipa-check up na natin. Nagda-doubt po siya palagi kasi sayang pera. Kasi magkano po yung check up sa clinic? 500 lang po naman. Kumbaga man, yung 500 na yun, kung ipapa-check up natin, malaking bagay yun kasi yung buong part ng katawan mo. Pa-check up natin ngayon, Kuya. Yung buong part ng katawan niya, sa halagang 500, is malalaman niya kung ano yung niya. Kasi po, iba po yung dito niya. Kasi Kuya Daniel, kung di ka magpapa-check up, di natin malalaman kung ano yung mga pwede natin gawin sa yung after nun. Kung aayan mo lang na ganyan, malala na. Pagka yung emergency na, minsan di ba kaya ang daming ambulance ngayon. Pagka malala na, doon pa lang itatakbo pagka habol buhay na. Yun po kasing kapatid nung kaibigan ko dito na nandito po dati. Yung pong kuya niya, late na po siya nagpa-check up kasi ayaw din po niya magpa-check up dito. Pero ano yung nararamdaman mo, Kuya Daniel, dito? Wala naman po. Malambot po lang po siya. O, hindi po niya maramdaman yung buto. Bago, pipisain mo po muna siya bago maramdaman yung buto. Yung buto. Dapat po, Igano mo nga, Kuya. Try mo nga akong pisilin. Oh. Wala kang nararamdaman na sakit. Wala naman. Paano niya nalaman na meron siyang yun pong yun po, laman po kasi siya. Hindi po kasi siya katulad nung sa atin. na ano po kasi siya pag ganun, pabilog. Wala kang maramdaman na sakit, di ba? Wala naman po. Hindi ka nahirapan lumunok naman. Kaya yun po ang inaano niya, wala naman po siyang nararamdaman. Ayun po sa mga kababayan po natin, sa pamamagitan po ng
Techram channel po ni Tatay Ram. Nanawagan po ako sa inyo na matulungan niyo po ako sa payment po ng bakal po na kailangan pong bayaran po. Dahil hindi po ako makakapasok ng ospital, hindi po ako i-admit hanggat wala po yung bakal na hinihingi po ng doktor. Sobrang laki po kasi ng payment po ng bakal na nasa 520,000 po. So hindi ko po alam kung saan ko po kukunin yung ganun kalaking halaga na lahat halos po siguro ng mga government na nalapitan ko na po. Ang kadalasan po sinasabi po ng iba walang pondo. Wala pang pondo sila. Yung iba naman po nagbibigay pero nakalikom po ako ng 53,000. So yun lang po yung guarantee letter na nakuha ko. Kasi po yung iba po na ano ko po sa mga party list, hindi na po ako nakapagpasa ng quotation, ng medical certificate dahil hindi na po ako binigyan ng doktor ko dahil may limit lang po yung pagbibigay po nila ng medical certificate tapos ng implant quotation. Bali, ang limit po nila hanggang tatlong ano lang po yung medical certificate na pwede nilang ibigay. Pero sa akin po, umabot po ng 4 hanggang 5. May mga ganun, napapanood ako na lahat libre. Or ano po? Zero balance. PGS po, PGH. Oo. Sa'yo, libre naman yung operation, pero yung mga bakal, Yun pong babayaran. bibilin. Opo, sinabi po ng doktor ko na wala naman bayad dito ang doktor, ang operation. Yung gamot naman libre din. Ang babayaran mo lang talaga. Yung bakal eh. Yung Hindi pa bakal. nila linubos-lubos eh, no? Yung ganun eh, no? Kuya? Kasi hindi po, wala po sa loob yung bakal. Parang pinabibili lang po sa labas. Yung pang-araw-araw nyo ngayon, paano nyo na kukuha, kuya? Paano mo siya... Kasi wala naman din siyang trabaho, di ba? Paano mo siya binubuhay ngayon? Dito po sa tatay ko po. Sa papa mo na? Ayan, Kuya Daniel, anong gusto mong sabihin sa papa niya? Sana lang po kasi. Dahil sa kanya po. Kaya kami nabubuhay. Sa pagtatrabaho rin po niya. Ano ba ang trabaho ni papa mo, Kuya Mar? Construction po. Construction din eh, no? Hindi mo ba naisip, Kuya Daniel, na working student, ganun? Naisip ko po yun, kaso po yung pinaproblema ko po hindi po ako kompleto sa requirements. Kasi kailangan mo din na kahit matapos ng grade 11, 12, no? Pero nag-construction ka na dati? Sumasama po sa papa niya po. Ano po, may extra po siya. Pag po may kailangan na linisin, kailangan ng ano po, ng labor. Siya po sinasama po minsan. Yeah. Kuya Mar, pag namutan mo muna to, bigay mo kay Kuya Mar. Tapos pag-pray ko yung mga... Iabot mo na lang. Okay. Thank you po. Welcome, Kuya. Tapos, update kita, Kuya, sa mga update sa vlog. Bigyan kitang update, no? Paano po mga katagrante? Yan po. Thank you po sa love and support. Love you po with the love of God. Thank you po sa inyo support. Ganun po kayo. Thank you po Bye sa po. inyong support.